Nang parehong umaga, isa namang lalaki ang papunta sa kanilang lugar. Tumiretso ito sa dulo kung saan nandun ang isang bahay. Sementado ang mga bakod nito at walang masyadong kapitbahay. Pagkarating ay agad itong kumatok. Parang Gimo! Parang Gimo! Oh pre, ano atin? Nakausap ko si Paring Bal. Sa'yo daw siya kumukuha ng bago eh. Meron ka ba ngayon? Naku pre, hindi kasi ako nagbebenta sa hindi kakilala eh. Pero kung kumpara ka ni Parimbal, meron. Pumasok sa loob si Gimo. Dire-diretso sa isang kwartong punong-puno ng mga kulungan. Sa loob ang mga asong nakabusal, mga asong tinanggalan ng kalayaan. Pinakarne upang pagkakitaan. Kumatay ng iilan si Gimo at ibinigay sa parokyano. Yan! Maraming salamat! Hindi lang yan pinasasalamatan, binabayaran din. Ay, 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 oo nga pala. Ay, ito pre oh. Yan! Isang hapon, naglalaro si Buboy at Pantayin ng bola. Nang tumalbog palabas ang kanilang laruan, sinubukang habulin ng aso ang bola at naiwan si Buboy. Agad kumuha si Buboy ng tsinelas at hinabol ang alaga. Tanaw ng bata ang kanyang alaga palayo ng palayo sa kanya. Nakarating ito sa dulo at pumasok sa loob ng gate ng sementadong bahay. Nang makalapit si Buboy sa gate ng bahay ay sinilip niya ang mga uwang ng gate. Hanggang sa marinig niya ang alaga na kumakahol sa loob. Sa ilalim ng gate ay tinawag niya ito. Nang hindi sumasagot ay kinatok ng bata ang gate. Tao po! Tao po! Sino yan? Magandang hapon po! Anong ginagawa mo dito, bata? Kuya, pumasok po kasi yung alaga ko sa loob eh. Ano pumasok? Wala naman pumapasok dito eh. Malis ka na, bawal bata dito. Pumasok po siya kuya eh. Dito po siya tumansa. Sinabing wala nga. Walang hayop dito. Umuwi ka na, baka nandun na yung alaga mo sa inyo. Natakot ang bata sa sigaw ng lalaki. Kaya mangyak-yak siyang bumalik sa kanilang bahay. Sakto namang naabutan ni Danny na umiiyak ang kanyang anak. Oh, bakit ka umiiyak? Si Pantay po kasi tatay eh. Anong nangyari kay Bantay? Naglalaro po kasi kami kanina. Tapos lumabas siya, hinabol niya yung bola. Tapos kumuha ako ng tsinelas. Tapos hinabol ko siya. Ang bilis niyang tumakbo eh. Tapos hinabol ko siya. Tapos tumakbo siya sa malayo. Tapos pumasok siya dun sa matibay na bahay. Tapos hindi na siya lumabas. Pumasok? Si Bantay sa loob? Nakita mo ba? Opo, dun siya tumaan sa ilalim eh. Ay, dapat kasi hindi na kayo lumabas ng bahay. Si Bantay po kasi hinabol yung bola. Huwag ka na malungkot. Mamaya, titignan ko kung nandun pa si Bantay. Malungkot pa rin ang bata matapos nilang mag-usap. Natakot siyang mawala ang alaga. Hindi naman mapatahan ng mag-asawa ang anak. Kaya sinabi ng amang si Danny na bukas din bago pa man siya umuwi galing eskwela ay mapapauwi na ang alagang aso. Kinabukasan sinadya ni Danny ang bahay.
Habang papalapit, naririnig niya ang mga ingay ng mga taong nagkakasayahan, nagiinuman at nagkakantahan sa loob ng bahay. Mga Nepa, salamat pala at nakakarating kayo ha. Hindi ko birthday, pero may nagpainom. Si Paring Kibo! Para kay Paring Kibo! Paring Kibo! Masira ulo. Kaya ako nagpainom ngayon kasi medyo buenas ako. Paring Kibo! Hoy, hindi tayo magkakainigan. Para kay Paring Kibo! Paring Kibo! Kibo, may kumakatok sa gate. Sino ba yan? Bakit? Ano meron? Pre, magandang araw. Isa ako sa mga kapitbahay mo dito. Nakawala kasi yung alagang aso namin. O ano ngayon? Nakita kasi ng anak ko na pumasok dito sa inyo yung alaga namin. Nakita ng bata? Ay, anak mo yung makulit na batang yon? Hinahabol kasi niya yung alaga namin. Bigla daw sumuot dito. Baka napatambay dito ng matagal kaya kukunin ko na. Alam mo, nagkakasayahan kami dito eh. Tapos istorboy mo lang ako para sa nawawalang aso. Naku, pasensya na. Namimiss na kasi ng anak ko yung alaga naming aso eh. Eh wala ngang aso dito. Wala kaming kahit anong halagang hayop. Ayaw kasi namin ng maingay. Eh kaya malabo nandito pa yung aso nyo. Sa susunod, huwag kayong pabaya sa mga alaga nyo. Para hindi kayo nang istorbo ng mga ibang tao. Inis na inis si Danny sa naging asal ng kausap. Nakayukom na ang mga kamay na nagtitipi na huwag masapak ang lalaki. Bumalik naman sa inuman si Gimo na parang walang nangyari. Ang hindi niya alam ay narinig ni Danny ang pagyayabang nito sa mga kaibigan. Nabuo ang konklusyong may iligal na ginagawa ang lalaki na may kinalaman sa mga hayop. Habang naiinis ay napagdesisyonan niyang huwag munang umuwi at magpahupa ng galit. Kaya dumiretso siya sa bayan upang magsampa ng reklamo sa mga pulis. Habang papunta sa presinto ay naabutan ng malakas na ulan si Danny. Kaya naman sumilong muna siya sa isang waiting shed. Pambihira naman no. Hindi pa talaga naabutan ng ulan. Kung hindi ka ba naman talaga minamalas oh. Anong malas? Hoy malas! Ay, aswang! Sorry po. Ay, nako! Ang dibdib ko! Kayo po pala yan, Lola Amor. Pasensya na po na ano bang ginagawa niyo dito? Nakasilong din. Dito lang kasi ako hindi mababasa eh. Kamusta? Mabuti naman po. Mabuti naman po. Si Buboy, kumusta? Ngayon po, Lola, malungkot po siya eh. Hindi pa po kasi nakakauwi si Bantay. Ah, ganun ba? Sinong bantay? Yung aso po, mas kilala niya po kasi yung tawag na Bantay. Ay, nakakatawa naman. Teka, ano bang nangyari? Nakatakas po kasi sa bahay namin. Kakalaro nila, nagkahabulan pa sa labas. Tapos po, pumasok po sa kapitbahay. Pero sabi po ng kapitbahay, wala daw. Pero alam niyo po Lola, nakakainis nga po. Kasi yung kapitbahay namin, kaduda-duda. Paanong kaduda-duda? May sinabi po kasi yung kapitbahay namin sa mga bisita niya. Halos boss, daming parokyano. Minsan na pong nareklamo sa amin yun kasi nananakit po sa mga asong gala. Palagi ko po, illegal yung tinutukoy niya eh. Baka po nagbebenta siya ng mga illegal na hayop. Nako, Danny. Tandaan mo, mahirap magbintang. Lalo na't wala kang pruweba. Oo nga po, Lola Amor. Pero mabuti na pong may gawin ako kaysa hayaan ko na lang sila. Kung imbestigahan po sila, hindi po ba mabuti yon? At nang kabahan naman siya. Oh, saan ka na pupunta niyan? Sa presinto po. Paghupa po ng ulan. Alam mo, mukhang matagal patitigil yung ulan. At palubog na rin ang araw.
Kaya mabuti pang tumakbo ka na pauwi. Siguradong hinihintay ka na ng pamilya mo. Ako na lang ang magsasabi niyan sa mga pulis. Mukhang hindi pa nga po talaga hihinto ito. Baka kasi mga araw ko na lang sila isumbong. Oo nga, mas mabuti yun. Sige Lola Amor, mauna na po ako. Huwag ko kayo magpapaulan ha, baka magkasakit kayo. Naiwan si Lola Amor sa waiting shed habang sinugod na ni Danny ang ulan at umuwi. Nagbago naman ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang makalayo-layo na ang lalaki. Mukhang tama ang hinala natin, Brandy. Malamang siya ang kumuha sa mga aso na kasama natin. Hindi talaga kagad mauubos sa mga walang hiyang yan. Kailangan na natin kumilos. Nagpatuloy ang kasiyahan sa bahay ni Gimo. Halos walang sumusuko sa mga sunog baga niyang kaibigan. Kinabinat ayaw pa rin sukuan ang alak kahit pa bangingi na sa kalasingan. Aba, ang tindi nyo ha. Kain nyo pa rin? Pare, bira ka lang magpainom. Kaya, sinusulit lang namin. Susuka, pero hindi susuko. Takdan tutsa oh. Sadali lang, bibili pa ako. Huwag kayong uuwi ha. Ang sarap ng pulutan natin no. Ano kaya itong niluto ni Paring Gimo? Baboy yata ito eh. Hindi mo ba alam? Asusena to. Karning aso. Nagtawanan lang ang mga lalaki. Ang hindi nila alam ay papalapit na sa kanila ang matinding panganib. Ano yun? Ayan na. Natuluyan na nga. Hindi na pa yung ilaw na yan na nagpapatay sinti. Pabuksan na lang natin yung bintana para piniwanag tayo dito. Sige mo ba yun nakatayo? Parang kaya dito! Teka, ba't ang baho? Sinugod sila ng aninong inakala nilang si Gimo. Hinuntog ang ulo nila sa ito. Nakaramdam ng kirot ang mga ito. Pagkatapos ay pinagkakakalmot sila sa katawan. Nagulat ang mga lasing sa nangyayari. Nagulat rin sila nang makitang dumudugo ang katawan nila. Isa-isa silang nilapa ng aswang. Walang nagawa ang mga kalalakihan. Hindi sila makatakbo ng diretso. May mga sumubok na tumalon sa bakod ng bahay. Ngunit hinahatak sila papasok ng aswang. Napalitan ng mga hiyaw ang kaninang kantahan at tawanan ng mga lalaki. Walang nakatakas sa malapagkatay na ginawa sa kanila ng aswang. Oh, aba, tahimik ka. Baka nag-uwian na itong mga bunggong to. Oh, matatahimik nyo. Hindi na kayo mag-iinom? Nakiga ka pa dyan oh. Uy, akala ko ba kaya nyo pang uminom? Sabi sa inyo, magtira kayo ng pang-uwi eh. Nang tapikin ni Gimo ang kaibigan ay nagulat siya nang makitang duguan ito at wala ng buhay. Pare, anong nangyari sa inyo? Anong nangyari dito? Paglingon ni Gimo, nasa harap na niya ang aswang. Nanigas sa takot ng lalaki nang makita ang nanglilisik itong mga mata. Sumugod siya ito. Hindi niya magawang depensahan ng sarili. Napatras na siya sa babaw ng lamesa. Pilit niyang dinidepensahan ang sarili upang hindi mapatay ng aswang. Sinubukan niyang magtago sa ilalim ng lamesa. Ngunit nagawa ng aswang na makagat siya sa liit. Bago pa tuluyang mapuruhan ng aswang,
ay nagawa niyang mahampas ito ng pangkito. Pagkapang niyang nilapitan ng gate habang iniinda ang sakit ng mga sugat nang biglang may kumatok sa gate. Nanay, uuwi pa ba si Pantay sa atin? Naku, huwag ka mag-alala anak. Uuwi din siya. Kasi po, bakit nagugutom na siya eh. Tapos hindi pa siya kumakain. Aba, mabuti nga yun kung sakali. Kasi sigurado ako, uuwi yun dito. Tsaka alam mo naman si Bantay, si nanay yung binabantayan niya. Kaya huwag kang mag-alala. Baka bukas, nandito na yun. Tapo! Tapo! Dito ba nakatira si Gimo? Dumating ang mga pulis matapos matanggap ang reklamo mula sa mga kapitbahay. Nakakapudlahaw ang ingay na ginagawa ng grupo ni Gimo. Ngunit nang dumating ang kapulisan, natagpuan nila ang mga katawang wala ng buhay. Maliban kay Gimo na duguan, dinala nila ang lalaki sa ospital at hinintay na magkamalay. Nang magising ay agad nilang inibitahan sa presinto upang tanungin tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ng mga pulis ang kanilang naambutan. Muling bumalik ang takot sa mukha ng lalaki nang marinig ang mga sinapit ng kaibigan. Wala siyang ibang sinasabi kung hindi aswang. Aswang ang sumugod sa kanila. Papatayin sila ng mga aswang. Hindi naniniwala ang mga pulis sa sinasabi ni Gimo. Pinalikan nila ang record niya sa kanilang estasyon. Mula rito ay nabuo ang kanilang konklusyon. Gusto lang ni Gimo na makatakas sa kanyang mga pinagkagagawa. Alam mo, pwede mo namang hindi napahirapan ang sarili mo eh. Sabihin mo na lang yung totoo. Kasi kung ipipilit mo pa rin yung aswang-aswangan na yan, kahit sa korte hindi ka paniniwalaan. Kita mo ba to? Lahat ng to ay mga illegal na ginagawa mo. Droga, pagnanakaw, pati pagbebenta ng illegal pinasok mo. Lahat na patunayang kaso laban sa'yo. Tuliro pa rin ang lalaki. Kahit mangiyak-ngiyak siya, hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Pero naisip niya na mas makakabuti kung makulong na lang siya kaysa manatili sa labas na may takot na muling babalikan ng aswang. Nakulong si Gimo at dahil bawat gabi ay ginagampala siya ng takot, tuluyan na siyang nasiraan ng pait. Pantay! Pasensya ka na. Hindi kita nakasama na matagal. Ni hindi kita malapitan at hindi kita mayakap. Kahit na ganoon huwag ka mag-alala. Susubaybayan at babantayan kita mula sa malayo. Mula ngayon, hindi ka pababayaan ng nanay.